Oh, yan. Hindi daw siya magre-resign. Pakinggan natin itong balitang ito. Hindi bibitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang tasang sagot ng Pangulo sa panawagang bumaba siya sa pwesto. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. I will resign? Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, so pinagre-resign siya. So, sabi niya, bakit ko gagawin yun? Tangina yung drug test nga, hindi niya ginawa. Yung mag-resign pa kaya. Makapal ang mukha niyan. Palagay ko pinaglihito ni Imelda Marcos sa balat ng kalabaw eh. Oh, baka yun ang ninangal-ngal nito ni Imelda nung pinagbubuntis niya tong tokmol na ito. Bakit siya magre-resign? Pakialam niya sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, this person claims that he's a Machiavellian. You know what a Machiavellian means? A Machiavellian person is the person na wala akong pakialam whether you like me, love me. I'd rather be feared. So, gagawin ko lahat ng gusto kong gawin, wala kayong paki. I am the boss. So, ayaw nyo sa hindi, bahala kayo sa buhay nyo. So, bakit siya magre-resign? Bakit siya magre-resign? Pangarap niya yan. Putang ina niyan, sabi ko nga sa iyo, yung magpa-drug test nga, hindi niya ginawa yan, pa kayang mag-resign. Oh, pero considering na pinagre-resign ka ng taong bayan, anong sabi niya? Hindi ako tumatakbo sa problema. O so, ibig sabihin, may problema. Ibig sabihin, alam niya na may problema. Hindi daw siya tumatakbo sa problema. Ang problema nga po, ikaw. Ikaw ang kaisa-isang tinik sa lalamunan ng mga Pilipino na utangin na kahit anong saging kain ng saging ng buong kanin, hindi ka talaga mawala-wala. Oo, kaya nga sabi nila, mag-resign ka na lang dahil ayaw mo naman daw magtrabaho. Sabi nga ni Norberto Gonzales eh. Nakikita mo naman sa kanya na talagang ayaw niya magtrabaho. He's just there for the position. Nandyan lang siya para sa titulo. Pero tatanungin mo siya kung magtatrabaho. Tinan mo, hindi niya nga alam eh. Kung sino sa mga tao niya yung hindi nagpe-perform. Kaya nga full overhaul na lang siya eh. Overhaul tayo, tapos yung mga hindi ko kilala, tanggalin lahat ng mga kapanalig ko, i-retain. Di ba ganun ang nangyari? That's how awful, that's how tamad. And hindi ka hands-on etong tolongges na ito. Wala talaga siyang kaalam-alam sa bayan niya. Ni kabinete niya, di niya alam sino nagtatrabaho sa hindi. Oo, sabi ko nga sa inyo. Si Enrile na nga lang eh. Si Enrile na nga lang, sabi ko nga sa'yo, palagay ko wala na yung silbi dito eh. Pero nakakalimutan niya na advisor niya siguro si Enrile. Pucha, antindi rin naman kasi ni Enrile, no? Alam nyo ba si Enrile? Pucha yan. Nakailang life insurance na pala yan. Ang dami na nangamatay na lahat ng mga ahente niya ng life insurance. Puta ina siya, buhay pa. Yan ang mga tao niyan. Yan yung mga hindi niyan tatanggalin. Pero, ayun na nga, alam niya na may problema sa Pilipinas. Kaya nga sabi niya, may problema. Hindi ako tumatakbo sa problema. Anong gagawin mo sa problema? Sinusolusyonan mo ba? Ano mo kung ano solusyon sa problema? Mawala ka. Sabi ko sa inyo, yung pagsagot pa lang niya, wala na. Hindi to, kasi to, sabi ko sa inyo, hindi to pwedeng interviewin. Anong sabi? Anong sabi ni Katon Ying? Ang bait-bait nyo kasi. Putang ina, may mabait bang ganyan? Ganyan sumagot, di ba? Pinagre-resign. Tapos parang, resign? Tingnan pa natin sasabihin niya. So, what good will that do? Ito ang malinaw na tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan ng kanyang mga kritiko. Di ba kung ako pinagano si Pangulong Duterte pag gano'n mo, Pangulo, mag-resign ka na daw. Sinong papalit? Sinong papalit? Kung magre-resign ako, so sinong papalit? Si Inday Sara?
Ay, hindi na papalit. Si Robredo. Wag na, uy. Di lalo tayo nagka-leche-leche. O, di ba? Tinan mo lang ang sagot niya. Why would I do that? Oo. I'm not running from my responsibilities. Why would I do that? Hindi ba? Tatanungin mo pa, sir, kasi nga wala kang silbi. Kaya kung gusto mo malaman kung bakit ka dapat mag-resign, yun lang po ang sagot. Wala po kayong silbi. Palamuti lang kayo dyan. Kunyari, nagbabasa kayo pero wala naman kayo naiintindihan. Meron pa kayong papisto, meron pa kayong mabait at reconciliation. Anak ng tinapay kayo tapos hindi naman pala bukal sa loob ninyo. Diretso. Na siya ang dapat na mag-resign. Sinabi kasi mismo ng dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez na hindi kailangan ng courtesy resignation sa mga gabinete dahil ang Pangulo mismo ang problema. Ganyan din ang naging banat ni Attorney Harry Roque sa Pangulo. Sabi ko nga sa iyo, hindi rin niya ine-expect na yung ginawa niya babalik sa kanya. Bopols kasi yung mga propagandista nito, yung mga vlogger nito, tatanga-tanga. Hindi talaga alam kung paano siya ipagtatanggol. Tingnan mo, manood ka sa mga vlog nila. Wala, hindi nila alam kung paano ipagtatanggol. Yung revamp, yung mass resignation, hindi nila alam. Oo, kasi nga, when you reshuffle or at least nagdeklara ka ng mass resignation sa lahat ng gabinete mo, ibig sabihin, hindi ka lang nagkamali sa pagpili sa isang tao, sa lahat. Lahat ng posisyon na yan, alam mo na hindi nagpe-perform, kaya pakapalan na lang ng mukha, umalis yung dapat umalis. Hindi ba? Kasi kung talagang ikaw, kilala mo yung nilalagay mo dyan at alam mo yung kapasidad nito, alam mo kung dapat mo na siyang tanggalin o hindi. Alam mo kung nag-perform siya o hindi. Pero itong na to, wala eh. Ganito, pag-resign kayo lahat, i-retain mo yung budget i-retain mo yung budget, DOJ, DILG. Yung mga importante, i-retain mo. Yung iba, tanggalin mo, tapos palitan mo na lang. Sir, paano yung tatanggalin natin ganun-ganun? Wala tayo. Wala, basta sabihin mo, tanggalin sila. Tapos palit na lang. O para lang may masabi din yung tao na nagpaikot tayo. O para lang may masabi yung mga tao na may ginawa tayo. Pero kung titingnan mo, walang silbi talaga yung pagpaparesign niya. Kasi yung mga key positions nandiyan pa din. Si Boying nandiyan pa din. Si Remulyang isa nandiyan pa din. Si Enrile nandiyan pa din. Puro pasahod pa rin ng gobyernong mga yan. O hindi ba? Pero giit ng Pangulo, hindi niya inutos ang courtesy resignation para magpapogi. We are looking at the problem deeply. Siguro by now, I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So that's what we're... Wow. If you have a problem, I have to fix it. And ang solusyon mo sa problema ng Pilipinas, tanggalin yung mga cabinet secretary. Wala silang alam mo, wala kaming pake kahit sinong ilagay mo dyan, kahit aso ilagay mo dyan, wala kaming pakialam sa totoo lang. Ang pakialam ng Pilipino is kung papaano masusolusyonan yung kagutuman, peace and order. Yun ang importante, sir. Wala nang importante sa lahat kundi iyon. Security of tenure, bahay, mababang bill sa kuryente. Tangina, kahit tanggalin mo yung mga yan, hindi magmumura ang bigas. Kahit nga mamatay lahat yan wala kaming pakialam Oo, yun ang talagang problema. At saka sabi ko nga sa iyo, kahit sinong ilagay mo dyan, kung ikaw pa din ang nagmamando at saka wala kang political will, wala rin. Kahit maglagay ka ng isang damukal na matatalinong tao dyan, kung tanga yung nag-uutos sa kanila, maniwala ka lahat yan, magiging tanga katulad nung nag-uutos sa kanila. So ang problema nga dyan, ikaw, if you really want to do your country a favor, lumayas ka na dyan. Walang problema. Sabi, gawin mo na lahat ng gusto mo, mag-party ka. O, gusto mo, magpatato ka sa mata. O, kaya, mag-wig ka, magpa-long hair ka, mag-headbang ka hanggang mabagok yung ulo mo. Wala kaming problema dun, sir. Pero, ayun na nga, ang hirap magtiwala kasi. Drug test na lang, hinihingi ng tao, hindi mo pa maibigay Paano mo sosolusyonan yung problema namin? Yung issue nga ng tao sa'yo. Hinihingi sa'yo ng tao na pagpapadrug test mo, hindi mo pa magawa. So expect us to be doing a rigorous performance review.
Bagamat wala munang inanunsyo ang Pangulo na iba pang gabinete na babalasahin, kinumpirma niyang Rigorous review. Dapat nag-review ka muna rigorously bago ka nagpa-resign. If you are really going to evaluate them rigorously, then you should have done it nang nandiyan pa sila. Asan ang accountability niyan? Kung halimbawa, itong ahensya na to, may kabulastugan dito, pinag-resign mo na yung ano, paano mo pa siya habulin kung resigned na siya? O hindi ba? O, nako, Diyos ko, BBM. Hindi ka marunong magpatakbo ng gobyerno. Ikaw na kaya magpresidente, Boss D. Puta, baka pag ako nagpresidente, sumakit ang ulo nyo. may napili na siyang susunod na hepe ng PNP, kapalit ni Police General Romel Marbil na magre-retiro sa June 7. I would rather not use this forum to announce that. I think I should talk to Maganda yung maganda yung